Kahit anong pagtanggi pang gawin mo, Wancho, hindi kita lulubayan. Wala pang lalaki dito sa lugar ng Mahandaw ang umayaw sa aking katawan. Kapag ginusto ko, nakukuha ko. Tandaan mo yan. Kahit sa panaginip, hindi ko pinangarap ang mababang uri ng babaeng katulad mo. Layuan mo ako! Kami ng asawa ko! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa amin ng mga anak mo. Kinamumuhuyan kita. Hindi ka namin kailangan. Pinagsisisihan kung pinakasalan pa kita. Ano ang gagawin mo para mabuo ang nawasak mong masayang pamilya? May pag-asa bang buuin muli ang tiwalang ikaw mismo ang gumawa ng ikasisira nito? Magandang araw po sa inyo sa araw na ito. Isa na namang naiibang kwento ang ating bibigyan ng buhay na tiyak na kapupulutan natin ng magandang aral. Kwentong padala ng isa sa ating masugid na taga-subaybay. Subalit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago para mapangalagaan ang mga tauhang sangkot sa kwentong ito. Buisit. Talo na naman. Napakamalas naman ang araw na to. Hayaan mo na, Leon. Talo ka man sa sugal, panalo ka naman sa akin. Tingnan mo, oh. Hawak ko pa nga lang ang braso mo. Nanlalaban ka na agad. Marites, narin ang asawa mo si David. Marites! Ano naman ba, David? Kahit kailan talaga oo? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo kong pupuntahan dito sa sugalan. Bakit nandito ka na naman? Malalim na kasi ang gabi, Marites. Hinahanap ka na ng mga bata sa bahay. Lintek naman oo. Alin ba sa wag mo na akong puntahan dito hindi mo maintindihan? Nag-aalala lamang ako, Marites. Gabi na kasi. Pwede ba umuwi ka na? Ikaw ang umuwi na. Istorbo ka eh. Pero Marites, gabing-gabi na. Sobra na yung pagsusugal mo. Uwi na sabi. Uuwi din ako. Umalis na lamang si David. Sinunod niya ang gusto ni Marites. Sa daan pa uwi, naisipan niyang bilhan ng paboritong ulam ang kanyang mga anak dahil alam niya sa mga oras na yun, hindi pa nakakakain ang kanilang mga anak. Kagagaling niya lang din kasi sa pinagtatrabuhan niya at pag-uwi niya, wala si Marites. Kaya naman, sinundan niya ito kung saan madalas tumatambay at walang iba kundi sa sugalan. Mga anak, halina kayo, kakain na tayo. Binili ko yung paborito niyong ulam. Wow! May fried chicken! Sige na, kumain kayo ng marami ha, para lumaki kayo kaagad. Opo, Papa. Magiging kasing laki mo po kami at saka strong. Teka, ang lolo niyo gising na ba? Opo, Papa. Pero bawal pong abalahin eh. May ginagawa po si Lolo. Nakatuwad po siya. Ano? Kalalaking tao nakatuwad? Paano nakatuwad? Anong ginagawa niya at bakit tumutuwad siya? Opo, totoo po. Nakatuwad po si Lolo pag may ginagawa siya, Papa. Parang nagpipray kasi. Meron kasi siyang mga binubulong. Tapos may pinupunas-punas po sa balat niya. Mga anak, ang lolo niyo kasi matanda na. Parang bumabalik na sa pagkabata ang isip niya. Meron siyang demensya. Ano po yung demensya, Papa? Ang demensya isang kondisyon kung saan ang isang tao unti-unting nawawalan ng kakayanang mag-isip. Pero mga bata pa kayo mga anak, kaya hindi nyo pa mauunawaan kung anong ibig kong sabihin. Ibig sabihin, naglalaro lang po si Lolo kung ganon? Pwedeng ganon. Pero, mga anak, huwag niyong mababanggit sa iba ang ginagawa ng lolo niyo, ha? Baka kung ano pang isipin. Opo, Papa. Baka isipin nila, aswang si Lolo. Aswang? Ikaw talaga, saan mo naman nakuha yan? Sa napanood po namin ni Lolo sa TV. Marahil nga, ginaya yun ni Lolo eh. Baka nga,
Sige na, kumain na kayo. Pagkatapos kumain nila David, pinatulog niya na ang kanyang mga anak at hindi niya na hinintay pang makauwi si Marites. Samantala, malalim na ang gabi nang makauwi si Marites. Nadatnan niya ang kanyang lolo na gutom na gutom. Nauuhaw din ito. Matanda na ang kanyang lolo, pero kahit ganun pa man, mahal na mahal ito ni Marites. Parang ama na kung ituring ito dahil ito ang nag-alaga sa kanya mula sa pagkabata. Lo, gutom na ba kayo? Oo. Marites. Apo. Nauuhaw ako at nagugutom ako. Sige po, inihanda ko na yung pagkain ninyo, tsaka yung inumin mo. Salamat, Apo. Halika na, Lo, para makakain na po kayo. Ang sarap ng mga ito, Marites. Sige po, kumain lang kayo ng kumain. Alam ko naman na gutom po kayo. Oo. Hindi ako kumain kanina. Hindi ko kasi gusto yung ulam. Alam ko naman po yun. Kaya sige na, Lo. Kumain na lang po kayo ng kumain. Ang sarap. Pagkatapos ko kumain, maglaro tayo, ha? Sa susunod na lang. Pagod na po kasi ako eh. Isa pa, talo ako sa tong-its. Kinabukasan, maagang gumising si Marites para ipagluto ng masarap na ulam ang mga taga-baryo. Nakagawian niya na itong gawin, kaya naman kilala siya ng lahat sa sarap niyang magluto sa kanilang lugar. Mga taga-Mahandaw! Halina kayo rito. Tikman niyo ang dala kong ulam. Tsak na makakalimutan niyo ang inyong mga asawa dahil sa sobrang sarap. Halina kayo! Ang sarap ng mga ito, Marites. Parang ikaw. Walang kupa sa sarap. Alam ko naman sarap ako, Lando. Gusto mo ba? Ulitin natin ang ginawa natin kahapon. Iyan ang gusto ko sa iyo, Marites. Halika nga rito. Lando, ano ka ba? Nakikiliti ako. Teka lang. Ano ba? Pero sandali. Doon muna tayo sa bakanting kubo. Sige. Para walang makakita sa atin. Sige. Iwan mo muna ang basket ng ulam dyan. Balikan na lang natin kapag tapos na tayong magtikiman. Para kang gutom na gutom. Talaga? Tara na nga. Habang wala pang mga tao. Ibang gutom ang nararamdaman ko sa iyo, Marites. Sige, tara na. Bilis. Pagkatapos ng mga kababalagang ginawa ni Marites at Lando, ay bumalik muli ang dalawa na parang walang nangyari. Pagbalik nila, naroon na ang mga taong madalas kalaban sa sugalan ni Marites. Mga taga-Mahandaw, kilala niyo ba yung buntis na anak ni Aling Tinay? Naku, natagpo ang patay, wakwak ang tiyan, pati yung sanggol sa sinapupunan niya, nawala na rin. Uy! Narinig ko nga yan. Kagabi daw nangyari. Grabe, nakakatakot. Sabi, baka manananggal daw ang may gawa. Meron pa bang manananggal sa panahon natin ngayon? Abay, meron, Lando. Marami pa ring aswang sa panahon natin ngayon. Ikaw naman kasi, Lando. Naniniwala ka sa mga thunders. Oy, Marites! Hindi pa kami matanda, ha? Ay, hindi pa ba? Kaya pala kulubot na yung mga balat ninyo. Walang hiya to, ah. Palahura talagang bibig mo. Ay, ewan ko ba kung ano ang nagustuhan sa'yo ni David? Eh di natural, kagandahan ko. Kumalat ang balita patungkol sa nangyari sa buntis na anak ni Aling Tinay. Kaya naman, inalam ng lahat ni Marites kung sino-sino ang mga babaeng buntis sa lugar. Nang Mahandaw, gumawa pa siya ng listahan ng mga pangalang buntis, pati na rin kung saan ang bahay ng mga ito matatagpuan sa kanilang lugar upang mabalaan na mag-iingat. Ang saya naman. Napakarami palang buntis dito sa Mahandaw. Halos mapuno na ang maliit kong notebook sa haba ng mga nakalistang pangalan ng mga buntis. Marites, wala ka bang ibang alam na gawin kundi ang mangialam ng buhay ng iba? Ano bang problema mo, ha, David? Nagmamalasakit lang naman ako.
Gusto ko lang naman nabalaan ng mga buntis na to na mag-iingat sila para wag silang magaya sa anak ni Aling Tinay. Ikaw ang problema ko, Marites. Halos wala ka ng oras sa amin ng mga anak mo. Puro ka sugal. Napapabayaan mo na ang mga bata. Kung mananatili lang ako dito sa bahay, maibibigay mo ba ang mga gusto ko? Ang mga luho ko? Sapat naman ang ibinibigay ko sa'yo ah. Hindi sapat, David! Kulang na kulang! Anong kulang? Makontento ka kasi kung ano meron tayo. Ayoko. Ewan ko sa'yo. Mahal kita, Marites. Mahal ka namin ng mga anak mo, kaya utang na loob, ha? Pahalagan mo naman kami. Ang drama mo, Letche. Corny masyado. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ang kulit mo eh. Naiinis na ako. Pangako, kakayod ako ng doble, mapasaya ka lang. Wag na. Hindi na kailangan. Hindi ka na ba masaya sa pamilya natin? Mukha ba ako masaya? Marites naman, listahan lang ng mga buntis tapos ahantong tayo sa ganito? Hindi ka naman dating ganito ah. Nagbago ka na. Hindi na ikaw yung babaeng pinakasalan ko noon. Ay, ano ba? Diyan ka na nga? Hindi ako nagbago ha. Pinangakuan mo kasi ako na bibigyan mo ako ng maganda at marangyang buhay. Pero hanggang ngayon, wala. Nga pa rin. Ginagawa ko naman ang lahat na makakaya ko. Ewan ko sa'yo. Ay, diyan ka na nga talaga. Marites! Marites, sandali! Marites! Nagmamadaling umalis si Marites. Hindi niya pinakinggan ang tawag ng kanyang asawang si David. Habang naglalakad si Marites, napansin niya ang katabi nilang bahay na abala ang may-ari sa pag-aayos. Napag-alaman niya na may bagong rerenta doon, kaya naman nagmamadali siya para ipamalita ito sa kanyang mga kasugalan. Nabalitaan ko. May darating dito sa Mahandaw na bagong guro. Naku, tingnan nga natin. Baka naman tatamad-tamad rin niyang magturo. Ireklamo agad natin sa school principal para mapalayas agad dito sa Mahandaw. Saka na natin problemahin Ayun, yan. teka lang. Baka may makakita sa atin. Hayaan mo sila, Marites. Busy naman sila sa pagsusugali. Hindi nila mahahalata kung mawawala tayo saglit. Ikaw talaga? Ang hilig mo. Pero, ang tigas na naman ng pandesal mo, Leon. Siyempre, palagi akong nagbubuhat ng mga mabibigat. Batak na batak yan. Kaya hulmadong-hulmado. Halika nga rito, balik nga. Nakikiliti ako, Ano? Leon. Tara na? Sige, tara na. Landi mo talaga, Marites. Kung kasing gwapo at kasing kisig mo ba naman ang lalandi sa akin, ayaw pa ba ako? Siyempre, alam kong gigil. Nagigil ka na rin sa akin. Katulad ng naunang ginawa, nakataksilan ni Marites kasama si Lando. Parang wala ding nangyari nang bumalik sila sa tumpok ng mga tao sa sugalan. Samantala, dumating ang araw na pinakahihintay ni Marites, ang pagdating ng mag-asawang dayo sa lugar ng Mahandaw. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa pagsilip sa mga bagong dating na dayo na ngayon ay kapitbahay na nila. Solana, akin na yan. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang magbubuhat ng mabibigat? Ikaw talaga, Wancho. Para ito lang eh. Lesson plan ko lang naman ito. Ang gaan lang naman. Kahit na, ayokong nagbubuhat ka ng mabibigat. Para ano pat asawa mo ko? Kung pagbubuhatin rin lang naman pala kita. Okay po. O sige na. Ikaw nang magdala nito. Hindi na mauulit pa. Sige na, pumasok ka na lang sa loob. Ako na ang bahalang magpasok ng mga gamit natin. Marami rin pala mga bahay dito sa Mahandaw, ano, Wancho? Oo, Solana. At sana, mababait sila para tahimik naman tayo. Sana nga, Wancho. Para kasing may kakaiba ko nararamdaman sa lugar na ito. Ayan na naman po tayo. Gumana na naman ang pagka-overthinker ng isa dito. Totoo, Wancho.
Parang ang weirdo ng lugar na to. Solana, hinaan mo ang boses mo. Baka may makarinig. Ay, oo nga pala. Halika na sa loob. Mauna ka na. Ipapasok ko pa itong mga gamit natin. O sige, bilisan mo ah. Oo, iilan lang naman to eh. Kating-kati si Marites na makaharap ang bagong lipat niyang kapitbahay. Kaya naman, nag-isip siya ng paraan para makalapit sa mga ito. Magandang araw! Yuhu! May tao ba riyan? Magandang araw. Ano pong kailangan nila? Ito na ba ang tayo rito sa Mahandaw? Ano ba? Bakit ang pogi naman? Ay, parang nalagdag na ata ang panty ko ah. Sobrang gwapo talaga niya. Ha? Ay, Ano ho bang sadya nila? ako nga pala si Marites. May kailangan ka ba? O ba't may pagka-antipati ko ha? Gamitan ko nga ng aking ganda. May kailangan ka ba, Marites? Ikaw naman, kanina mo pa alam ang pangalan ko pero yung sa'yo, hindi ko pa alam. Ako nga pala si Wancho. Wancho? Sinong kausap mo? Si Marites, kapitbahay natin. Gusto lang makipagkilala. Ah, ganun ba? Marites, ito nga palang asawa ko, si Solana. Maganda ang sulanang ito ha. Pero hindi ako patatalo. May dala nga pala akong lutong ulam dito. Pang-welcome ko sa inyo sa lugar ng Mahandaw. Salamat, Marites. Sige, kainin nyo yan ha, habang mainit pa. Salamat. Sige, kailangan na namin pumasok. May lilinisin pa kami dito sa bahay. Sige, kainin nyo ha. Sige na, aalis na ako. Wancho, parang hindi ko gusto ang pakiramdam ko sa babaeng yun. Huwag mo nalang pansinin, Solana. Buksan na nga natin tong ulam. Ops, teka sandali. Kasi kanina pa ako natatakam sa amoy nito eh. Kung iba ang pakiramdam mo sa kanya, bakit mo naman kakainin yan? Ang bango kasi ng amoy, parang masarap. Solana, nakalimutan mo na ba ang usapan natin? Na hindi kakain ng bigay ng ibang tao? Sige na nga, itatapon na lang natin. Mabuti pa nga. Pero sayang no, mukha pa namang masarap. Solana, Joke lang, ito naman no, itatapon ko na. Sorry Lord ha, sayang yung pagkain. Masaya si Marites dahil ang buong akala niya kinain na ng mag-asawa ang kanyang ibinigay na ulam. Kinabukasan, abala si Marites sa pagluluto ng bagong putahing ulam na ibibigay niya sa kapitbahay na si Wancho nang biglang dumating si David galing sa trabaho. Ang bango-bango ng niluluto ng asawa ko patikim nga. Tumigil ka nga, David. Hindi para sa'yo to. Gutom ako galing sa trabaho. Pahingi naman kahit konti Di lang. kumain ka. Pero wag mong gagalawin itong niluto ko. Kahit konti lang? Sige na, Marites. Hindi nga pwede. Magluto ka ng para sa inyo ng mga bata. Ano? Ibig sabihin hindi pa kumakain ng mga anak natin? Bakit ba kasi ngayon ka lang umuwi? Kasasabi ko lang galing ako sa trabaho. Ikaw, anong ginawa mo buong umaga? At kahit tanghalian, hindi ka nakapagluto. Naglinis ako ng kuko ko. At wala akong pakialam kung galing ka sa trabaho. Bakit? Kailan ka ba may pakialam sa amin ng mga bata? Dami mong satsat. Tirahan mo kami ng mga bata para makakain kami. Gutom na mga yun eh. Kailangan ko rin bumalik sa trabaho ko bago mag-alauna ng hapon. Hindi nga sabi pwede. Makinig ka nga, David. Ang mga niluluto ko, hindi para sa inyo ng mga bata. Kaya wag na wag mong pakikialaman kahit natikman o ipakain sa mga bata. Naintindihan mo? Napakadamot mo naman. Para kanino ba yan? Ang dami Diyos ko naman na buhay to, oo. Tumigil ka na nga. Kung gusto mong kumain at ayaw mong magluto, di bumili ka dun sa karinderya ni Aling Cherry.
Iniwan ni Marites sa bahay nila si David na masama ang loob. Wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ay makuha ang loob ng gwapong kapitbahay na si Juancho. Natatakam siya sa kagwapuhan nito. Kaya naman, naisip niya palagi itong ipagluto ng masarap na ulam para may dahilan siya na makausap ito. Magandang araw, Juancho. Ikaw pala, Marites. Oo, Juancho, may dala ko para sa'yo. Nag-abala ka pa. Pero salamat ha. Ikaw naman, wala yan. Parang masarap ah. Kaya lang, nakapagluto na si Solana. Naku, okay lang naman yan. Mas marami, edi mas masarap. Mapili ako sa pagkain, Marites. Ganun ba? Gusto mo saluhan kita? Para naman kanahan ka? Salamat na lang. Pero busog ako. Pasensya na. Okay, di sige. Iiwan ko na lang itong ulam. Basta kung may gusto kang kainin, sabihin mo lang, ipagluluto kita. Di bali na, Marites. Si Solana na ang bahala dyan sa bagay na yan. Masarap din naman magluto yung asawa ko eh. Try mo lang naman, Juancho. Masarap ako magluto. Kahit anong putahe, kaya kong pasarapin. Salamat na lang. Pero huwag ka na mag-abala. Basta, kapag may kailangan ka, one call away lang ako. Lumipas ang mga araw. Nagpatuloy si Marites sa pagpunta sa bahay ni Juancho at Solana para magbigay ng luto niyang ulam para mapagmasdan na rin kung anong klase nga ang pagsasama ng dalawa bilang mag-asawa. Juancho, bakit mo naman ako inubusan ng ulam? Sorry na. Ang sarap kasi ng luto mo eh. Kaya nakalimutan mong hindi pa ako kumakain, ganun ba? Sorry na nga. Gusto mo ba ipagluto na lang kita, ha? Para wag ka na magalit. Okay, sige. Mas gusto ko yan. At saka, pahilot na rin ako ng likod at saka ng binti ko. Ang sakit eh. Kakatayo maghapon. No problem. Gusto mo, subuan pa kita dyan eh. Sumobra naman yata. Bakit naman? Ginawa mo naman akong PW din yan eh. Alam mo naman, lahat gagawin ko para sa'yo. Alam ko. Kaya nga ikaw ang pinakasalan ko eh. Nagsisisi ka ba? Naku, hindi ah. Talaga lang ha? Ikaw ba? Nagsisisi ka ba na ako ang misis mo? Oo, sising-sisi. Ano? Grabe ka ha? Sising-sisi ako kung bakit pinatagal ko pa ang pakasalan ka. Filyo ka talaga. Kurutin kita dyan eh. Uy, wag ha. No. Ang haba pa naman ng mga kuko mo. Ikaw naman kasi. Hindi na itinuloy ni Marites ang pagbibigay ng dala niyang ulam. Sobrang inis habang pinagmamasdan ang mag-asawang Juancho at Solana sa ginagawang lambingan namang ito. Inggit na inggit siya kay Solana. Naisip niya na siya na lamang sana ang nasa sitwasyon na yun. Kaya naisip niya na kailangan niyang makagawa siya ng paraan para maagaw niya si Juancho kay Solana. May napapansin ba kayo dyan sa bagong dayong guro na yan? Parang ang landi. Pero ang ganda niya, no? Hindi halatang may asawa. Oo, maganda nga talaga siya. Bakit kaya nung nag-aaral pa tayo, wala pang masyadong mga batang guro? Puro matatanda. Oo nga. Pero ngayon, ang dami ng mga batang guro. Magaganda at sariwa. Anong sinabi mo? Wala. Sabi ko, siyempre, wala nang mas gaganda pa sa'yo. Talaga ba, Lando? Oo naman. Kaya nga, baliw na baliw ako sa'yo eh. Totoo ba na nakakabaliw ang ganda ko? Totoo. Kahit nga sa pagtulog ko, ikaw pa rin ang laman ng isip ko. Di kung ganon, ano pang hinihintay mo? Pasayahin mo na ako, Lando. Tanggalin mo ng stress ko.
Hindi ko natatagalin yan. Titiyakin ko nga. Malulunod ka sa sarap. Akin na nga, balik nga. Ikaw talaga. O dyan, alam mo namang nakikiliti ako. Mga hayop kayo! David! Walang iya. Bakit nandito yan? Sabi mo, nasa trabaho ang asawa mo. Anong kababuyan ang ginagawa nyo ng lalaking yan? Wala kang pakialam. Ano man ang gawin ko? Ano wala? Kasal kang malandi ka. Tapos sasabihin mo wala akong pakialam? Asawa mo ko! Saan ako nagkulang, Marites? Saan? Huwag ka nang magtanong pa. Talagang binabastos mo na ang pagkalalaki ko! Matagal na, David! Kaya pwede ba? Umalis ka na? Darating ang araw. Pagsisisihan mong lahat ng ito, Marites! Napakasama mong babae! Sa panaginip mo lang mangyayari yan, David. Hindi ako magsisisi sa mga ginagawa ko sa'yo. Napakulang iya mo! Sige! Ituloy mo! Ipapabarangay kita! Talagang itutuloy ko at wala akong pakialam kahit magbarangay tayo! Talagang sinampal mo ako! Oo! Kulang pa yan! Malandi ka! Ikaw na kumag ka! Hindi ako papayag na hindi malang dadapo ang kamo ko sa matigas mong pagmumukhang kupal ka! Pare, wala namang ganyan. Ikaw! Tama na! Umalis ka na, David! Oo! Aalis ako! Kami ng mga anak mo! At hindi ko na kayang makisama pa sa'yo! Eh di umalis ka! Istorbo kayo sa buhay ko! Pinagsisisihan kong pinakasalan pa kita! Kung alam ko lang na ganito kang klaseng babae, hindi na sana kita pinag-aksaya ng panahon! Tumigil ka na! Akala mo ba masaya ako sa piling mo, ha? Nalosyang lang ako sa'yo na wala namang kwenta! Puro ka trabaho! Ginagawa ko yon para din sa pamilya natin! At ikaw anong ginagawa mo, ha? Ako nagpapakapagod ako sa trabaho, tapos ikaw! Puro kasugal! Inom barkada! Sinayang mo ang pagmamahal ko sa iyo, Marites! Sinayang mo ang lahat ng pangarap ko para sa pamilya natin! Bla 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 bla! Puro ka dada! Lumayas ka na! At huwag na kayong babalik! Isama mo na rin yung mga bata dahil pare-pareho lang kayong istorbo sa buhay ko! Kung hindi lang masamang pumatay ng tao at asawa, papatayin kita! Umalis si David na masama ang loob, kaya sa sobrang sakit na makita ang asawang niloko siya, nagdesisyon itong umuwi ng probinsya. Samantala si Marites, hindi apektado kung umalis man ang kanyang mag-ama. Dahil nakafocus ang atensyon niya kay Sulana kung paano ito mawawala sa landas niya para masolo niya si Juancho. Tao po! Oh, ikaw pala, Marites. May kailangan ka? Juancho, nabalitaan ko na magaling kang technician. Oo naman. Iyan ang propesyon ko eh. Ganun ba? Hihingi sana ako ng tulong sa'yo eh. Pwede ba? Bakit ba? Ano ba yun? May ipapaayos sana ako sa bahay ko. Ganun ba? Wala pa kasi si Solana eh. Nasa eskwelahan pa. Gusto ko sana makapagpaalam muna. Naku, mabilis lang naman to, Juancho. Okay, sige. Titingnan ko kung may maitutulong ako. Okay, sige, tara na. Sa bahay ko na tayo. Sige. Malapit lang naman ang bahay niyo eh. Oo, Juancho. Mamaya niyan, tayo naman ang magtatabi. Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko, eto na yung gate ng bahay ko. Tara na, pasok na tayo. San ba ang ipapaayos mo, Marites? Nasa loob pa. Ikaw naman, masyado kang nagmamadali. Okay, sige. Titingnan ko. Halika. Naku, pasensya na ha. Medyo makalat dito sa bahay. Lolo, may kasama po ako. Dito lang po kayo sa sala ha. Huwag po kayong aakyat sa second floor. Mano po, Lolo? Salamat, iho. Bakit di namin nakikitang lumabas ng bahay ang lolo mo? Homebody kasi ang lolo ko. Ayaw na maraming tao. Ganun ba? Introvert siguro ang personality niya. Siguro nga. Sige na, Juancho.
pasok na tayo sa kwarto ko. Nandun kasi yung ipapaayos ko. Sige, para matapos ko agad bago dumating si Solana. Sige, mabilis lang naman to. Marites, ayos lang naman kahit nakabukas lang yung pinto eh. Oh, Marites, ano bang ginagawa mo? Bakit naguhubad ka ng damit? Itigil mo nga yan. Wancho, pagbigyan mo na ako. Sige na. Alam ko naman na gusto mo rin eh. Sige na. Marites, ano ba? Ang likot ng kamay mo. Promise. Tumigil ka nga. Liligayahin kita. Ano ba, Marites? Wancho, May asawa akong tao. wala namang dapat ipag-alala. Wala namang malalaman si Solana. Mahal ko ang asawa ko. Hindi ko magagawa ang iniisip mo. Pero Wancho, mahal na rin kita. Paanong mahal mo ko? Eh ngayon nga lang tayo nagkakilala. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Basta gusto kita. Simula nang dumating ka, gusto na kita. Nababaliw ka na. Bitawan mo nga ako. Aalis na ako. Huwag kang umalis. Sige na, Wancho. Pagbigyan mo na ako. Ano ba, Marites? Sabi ng tumigil ka eh. At huwag mo akong hahawakan. Kung alam ko lang na ito ang gagawin mo, hindi na sana ako sumama sa'yo. Wancho! Tingnan mo ang hubad kong katawan. Hindi ka ba natatakam, Wancho? Hindi. Gagawin ko ang lahat. Magpasaya lang kita. Bitawan mo ako! Bakit ba ang ilap mo? Hindi ako manyakis, Marites. Hindi ako hayok sa laman na katulad mo. Palay nang lumalapit sa'yo. Ayaw mo pa? Matino akong tao. Hindi ako katulad mo. Kaya dyan ka na. Wancho! Wancho, sandali! Wancho! Iniwan ni Wancho si Marites na hindi makapaniwalang hindi niya na naakit pa ang lalaki. Kaya naman, lalong nagalit si Marites kay Solana. Nag-isip siya ng bagay na ikasisira nito para iwanan ito ni Wancho. Mabibigla kayo sa ibabalita ko. Alam niyo ba, yung dayong guro dito sa atin, talagang nasa ilalim ang kulong. Nakita ng dalawang mata ko habang nakikipaglandian siya sa ama ng kanyang estudyante. Totoo ba yan, Marites? Baka naman gawa-gawa mo lang yon, ha? Totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Talagang malandi ang teacher na yan. Kasi kung hindi totoo yung binibintang mo, baka kasuhan ka ng teacher na yan. Pwes, hindi ako natatakot dahil totoo ang sinasabi ko. May tinatago palang kati ang teacher na yan. Sayang naman ang ganda. Ang landi lang, no? Mabilis na kumalat ang chismis hanggang nakarating ito kay Wancho. Sa sobrang selos at pagkabigla ni Wancho sa narinig, kinumpronta niya ang kanyang asawang si Solana. Solana, totoo ba ang naririnig kong chismis tungkol sa'yo? Ha? Wala akong ginagawang masama, Wancho. Kung wala kang ginagawang masama, ano ang mga naririnig kong usap-usapan sa labas na may lalaki ka? Wancho, maniwala ka. Wala akong ginagawang masama. At hindi totoo ang mga chismis na naririnig mo. Kung ganon, bakit may mga chismis na kumakalat? Wancho, kahit kailan, hindi ko magagawang pagtaksilan ka. Sa 5 taon nating pagsasama, kahit isang beses, hindi ako nagloko at alam mo yan. Nagsasabi ka ba ng totoo? Totoo ang sinasabi ko. Ay, gusto ko munang mapag-isa. Pero Wancho, Pakiusap. Hayaan mo muna akong mapag-isa. Gusto kong makapag-isip. Huwag kang mag-alala. Kapag humupa na tong nararamdaman ko, mag-uusap ulit tayo. sige, nasa kwarto lang ako. Iniwanan muna ni Wancho si Solana. Ayaw niya kasing humaba pa ang usapan nila. At baka dumating pa sa puntong makapagbitiw siya ng mga salitang pagsisisihan niya sa huli. Lalo na't wala naman siyang pruwebang nagluko nga sa kanya ang kanyang asawa. Samantala, habang nasa labas si Wancho, namataan niya ang paparating na si Marites. Kaya naman, nagmadali siyang umalis, ngunit hinabol pa rin siya ng babae.
Wancho! Wancho, sandali! Ikaw na naman. Ano na naman ang kailangan mo? Saan ba ang punta mo? Gabi na ha? Wala. Magpapahangin lang dito sa labas. Gusto mong samahan kita sa pagpapahangin mo? Hindi na kailangan. Ako na lang dito. Ang sungit mo naman. Ang mabuti pa, iwan mo na ako. Hayaan mo na akong samahan ka. Bakit bang kulit mo? Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. Pwes, hindi ko kailangan ng pagmamalasakit mo. Naglayas ka ba sa inyo? Marites. Isa ka talagang marites ano? Kahit ano na lang inuusisa mo. Walang lihim na hindi ko alam dito sa baryo Mahandaw. Naghahanap ako ng matutulugan ngayong gabi. Ha? Bakit? Naghiwalay kayo? Wala nang maraming tanong. Eto naman, nagtatanong lang naman. Wala ako sa mood makipagkwentuhan, Marites. Kung gusto mo, doon ka na muna sa bahay ko. Free lang naman para sa'yo. Wag na. Marami akong problema. Wag mo nang dagdagan. Eto naman, nagmamagandang loob na nga ako. May alam ka bang paupahan na pwede kong matulugan ngayong gabi? Oo naman, kilala ko yata lahat ng tao dito sa Mahandaw. Kung ganon, ituro mo sa akin. Hindi ko lang ituturo sa'yo. Sasamahan pa kita, Wancho. Sige, salamat. Kahit papano, may nagawa ka rin tama na hindi mo kailangang mang-akit. Sinamahan nga ni Marites si Wancho sa bahay ng paupahan, kaya naman nabuo na naman ang balak niyang pang-aakit kay Wancho. Ngayong may problema na ito at ng asawa nitong si Sulana, malaki ang tsansa niyang mapansin siya nito, kaya naman kinabukasan sinimulan niya na ang kanyang planong pang-aakit na muli sa lalaki. Wancho, gising ka na ba? May dala akong pagkain. Ano ba, Marites? Ang aga-aga nang bubulahaw ka. Ang pogi naman talaga, kahit bagong gising. Ano ba kasing kailangan mo, ha? Dinalhan kita ng pagkain para sa almusal mo. Kumain na ako. Ganun ba? Sayang naman. Ang sarap pa naman ito. Sa iba mo na lang ibigay yan. No. Special na luto ko ito. Para sa'yo lang to. Kaya hindi pwede sa iba. Ganun ba? Okay, sige. Ilagay mo na lang dyan. Okay. Kainin mo ito mamaya ha. Masarap yan. Lagay mo lang dyan. Sige. Ipinatong ko lang sa mesa. Nakahanda ng kainin yun. Marites, Yes, may Wancho. kilala mo ba ang lalaking sinasabing kalaguyo ng asawa ko? So alam mo na pala. Tatanungin kita, Marites. Totoo bang nakita mo ang asawa ko at ang lalaking yon? Ha? Oo, Wancho. Nakita ko sila. Kaya mo bang patunayan sa akin ang mga sinasabi mong yan? Oo naman, syempre. Pero sa ngayon, mag-relax ka na muna. Parang stress na stress ka na eh. Mabuti pa nga. Gusto mo ba ng masahe? Masarap akong magmasahe. Wag na. Ang gusto ko ay mapag-isa. Halika na. Hihilutin kita para naman ma-relax ka. Marites, sabi ko di ba, gusto kong mapag-isa. Sungit naman. Okay, sige. Hahayaan na muna kita ngayon, Wancho. Napakasaya ni Marites dahil nagtagumpay siyang siraan si Sulana. Kitang-kita niya kung paano si Wancho umalis ng bahay na inuupahan nila. Kaya ngayon naman, dapat niya nang maisakatuparan ang kanyang plano, ang mahulog sa kanya si Wancho. Kinabukasan, muling nagrasyon ng lutong ulam si Marites sa kanyang mga kapitbahay at ang kasamahan niya sa mga pasugalan. Sige lang. Kain lang kayo ng kain. Marami akong niluto ngayon. May karinderya ka pala. Ay, Wancho, baby. Ikaw pala. Bakit parang palaging fiesta sa dami ng ulam? Wala akong karinderya, Wancho. Ano to? Feeding? Eto ba? Nakaugalian ko ng magpakain dito sa baryo Mahandaw. Ang bait ko, no? Ganun ba?
Oo, kilala ko dito sa sarap kong magluto. Napakarami mo naman yatang pera para makapagpakain ka ng ganito araw-araw. Grabe ka naman. May mga sponsors ako. Feeding program ba? Galing sa politiko? Ang dami mo namang tanong. Curious lang ako. Ang mabuti pa, kumain ka na. Huwag na. Pusog pa ako. Tikman mo itong dinuguan. Specialty ko to. Bigay mo na lang sa iba. Wala akong ganang kumain. Ha? Naku, Wancho. Papayat ka niyan. Naku, sayang ka. Ang yummy mo pa naman. Alam ko. Pero di mo ako matitikman. Ay, grabe ha. Pero, huwag kang pa kasi siguro. Marites, matino ako mag-isip. Okay, sinabi mo eh. Tikman mo na lang itong special na dinuguan ko. Sige nga. Bigyan mo ako sa tasa. Okay, baby. Saglit lang ha. Oh, hayan na oh. Bakit parang kakaibang tekstura ng balat ng karne mo? Karne ko? Oo, kakaiba talagang karne ko. Oh, bakit ka lumiliyad-liyad dyan? Gusto mong tikman? Hindi ako interesado. Grabe ka ha, masakit na. Kung hindi lang talaga kita bet. Dinala nga ni Wancho ang dinuguang bigay ni Marites sa kanya. Pero tulad ng dati, hindi niya ito kinain. Binalat niya ito ng plastik, tinapon sa basurahan. Masyadong manipis ang balat ng karne, kaya paniguradong payat ang baboy na halo sa dinuguan na yun. Gusto pa naman sana niya na medyo mataba ang karning halo sa dinuguan. Nakapagtataka. Bakit hanggang ngayon, maila pa rin sa akin si Wancho? Marites, Ay, baklang kabayo ha! Ay, ano ka ba naman, baby? Kinulat mo naman ako. huwag mo akong tawaging baby. Ay, bakit? Ano bang gusto mo? Ay, babe na lang o di kaya mine? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Bakit ba kasing seryoso mo? Ano ka ba? Mamaya niyan, may makarinig sa'yo kung ano-anong tinatawag mo sa akin. Alam mo, Wancho, huwag mo na kasing isipin ng ibang tao. Hindi ako kagaya mo. Okay, di ko nang malinis. Marites, alam mo bang natagpo ang patay ang buntis na anak ng tinutuluyan kong bahay? Ano? Talaga? Oh, bakit para yatang dumarami ang namamatay na buntis dito sa Mahandaw? Oo nga eh. Kaya, baby, huwag mo akong bubuntisin kung ayaw mong mamatay din ako. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Bakit sa tingin mo ba nakikipagbiruan ako? Mahiya ka nga. May asawa akong tao. Ako wala na. Hiwalay na ako. Mabuti nga sa'yo. Di ka kasi makontento. Parehas lang naman tayong hiwalay sa mga asawa natin. Hindi kami naghiwalay ni Solana. Hindi pa ngayon. Pero, malapit na. Magiging aking ka rin, Wancho. Wala akong balak, Marites. Tingnan natin. Nagpatuloy ang pagdami ng mga natagpuang patay na buntis sa lugar ng Mahandaw at ang nakapagtataka, natatagpuan silang patay, wakwak ang tiyan at wala na ang sanggol sa kanilang sinapupunan. Pero nananatiling palaisipan sa karamihan ang pagkamatay ng mga ito dahil ni isa walang makuwang ebidensya sa killer. Malamig ang panahon ngayon. Sopas naman ang niluto ko. O mga taga-Mahandaw, kain na! Sobrang sarap talaga ng mga luto, Marites. Walang kapares. Suki talaga kita, no? Heto pa, sige lang. Magpakabusog kayo. Marami pa sa kaldero. Marites, Baby, aba, nasurpresa naman ako. napakasinungaling mo. Ha? Ano bang sinasabi mo? Tumigil ka. Dahil sa'yo, muntik na kaming magkasira ni Solana. Puro ka na lang Solana. Bakit ba hindi mo magawang magustuhan ako, ha? May asawa tayong pareho. At isa pa, mahal ko ang asawa ko. Kilabutan ka nga sa mga pinaggagawa mo. Pero mahal kita. Mahal? Anong alam mo sa pagmamahal kung ang sarili mong ang pamilya hindi mo kayang pahalagahan at mahalin?
ito na ang huling beses na gagawa ka ng ikasisira namin ng asawa ko. Dahil sa oras na ulitin mo to, baka makalimutan kong babae ka. Pero ikaw ang gusto ko, Wancho. Tigilan mo na ako. Lahat gagawin ko para sa'yo. Wala kang dapat gawin. Dahil kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Bakit ba? Ano bang ayaw mo sa akin? Anong wala sa akin? Gusto mo ba lumuhod ako? Sumusobra ka na. Kahit sa panaginip, hindi ko pinangarap ang mababang uri ng babaeng katulad mo, Marites. Layuan mo ako. Kami ng asawa ko. Kahit anong pagtanggi pa ang gawin mo, Wancho, hindi kita lulubayan. Wala pang lalaki dito sa lugar ng Mahandaw ang umayaw sa katawan ko. Kapag ginusto ko, nakukuha ko. Tandaan mo yan! Tigilan mo ng kabaliwan mo! Hindi ko kailanman matatanggap na tinangkihan mo ko. Pagsisisihan mo ito, Wancho! Hindi na lamang pinansin ni Wancho ang mga sinabi ni Marites. Mas nakatuon ang kanyang isip kay Sulana. Iniisip niya kung paano susuyuin ito para mapatawad. Kaya't umuwi na siya para kausapin ang asawa. Sulana, patawarin mo ako. Anong nangyari sa'yo? Nalaman ko ng totoo. Patawarin mo ako. Okay lang yun, Wancho. Masama ba ang loob mo sa akin? Oo, pero okay na yun. Ang mahalaga nandito ka na. Patawad. Patawad kung hindi ako nakinig sa'yo. Sa susunod kasi, matuto kang makinig. Oo, pangako. Hindi na talaga mauulit. Basta, magtiwala tayo sa isa't isa. Oo, Sulana. I'm sorry kung naging mababaw ako. Nadala lang ako ng emosyon ko. Mapanakit ang emosyon mo, ha? Payakap nga. Namiss kita eh. Alam mo ba yon? Ako rin, Wancho. Sobrang namiss kita. Pangako ko sa'yo, hindi tayo maghihiwalay. Promise? Oo, promise. Muling nanumbalik ang masayang pagsasama ng mag-asawang Wancho at Sulana. Samantala, si Marites umuusok sa galit dahil hindi siya nagtagumpay sa plano niyang sirain ang pagsasama ng mag-asawa. Kaya naman, sumakit ang ulo niya kung paano ang susunod na hakbang para mawala sa landas niya si Sulana. Wancho, aalis muna ako. Oh, saan ang punta mo? Pupunta lang ako ng palengke. Bukas na lang. Bakit, Wancho? May problema ba? Naisip ko kasi, sasamahan na lang kita bukas. Naku, hindi pwede. Marami kasi akong paperworks bukas. No time sa pamamalengke. Ganun ba? Hindi kasi ako pwede ngayon eh. Meron akong trabaho sa online. Bukas naman, maaga rin akong aalis. Okay lang yun. Kaya ko naman eh. Saka ka na lang mamalengke, Sulana. Pero wala na kasi tayong uulamin. Kahit na magdilata na lang tayo. Bakit nga kasi? Para kasing kinakabahan ako eh. Kakakape mo yan siguro. Ikaw talaga, puro kabiro. Sige na, sige na. Aalis na ako para makabalik agad. 9:00 ng gabi pa naman ang sarado ng palengke. Sige. Basta, mag-iingat ka ha. Oo, mag-iingat ako. Palagi naman eh. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Oo, tatawag ako. Ano ka ba? Parang ang layo ng palengke ah. Basta, tumawag ka. Para naman masundo kita. Sige na. Aalis na ako. Sige, Sulana. Mag-iingat ka. Nawala na ng tuluyan ang chismis tungkol sa pagkakaroon ng kabit ni Sulana. Pero patuloy pa rin ang mga insidente. May mga natatagpo ang buntis na patay sa kanilang lugar. Kahit anong ebidensya, walang makuha ang mga otoridad para makapagturo sa killer ng mga ito. Kaya naman, takot na takot ang mga buntis sa kanilang lugar. Samantala, si Sulana naman, naghanda siya papunta sa palengke para mamili ng mga kailangan nila sa kusina. Ganito ang nakaugali niyang gawin ang mamalengke tuwing gabi pagkatapos ng trabaho niya sa paaralan.
Nandito na nga siya! Marites, anong ibig sabihin nito? Mga taga-Mahandaw, si Sulana lang ang nakita ko sa labas ng mga oras na yon. Ano bang pinagsasasabi mo? Si Sulana, siya ang kumuha ng sanggol! Ano? Anong sanggol? Huwag ka na magmaang-maangan pa! Wala akong alam sa pinagsasasabi mo. Saan mo dinala ang sanggol, Sulana? Galing akong palengke. Wala akong alam. Sinungaling ka! Wala! Sandali! Wala akong sanggol na nakita. Ano ba pinagsasasabi mo? Ikaw ang aswang, Sulana! Siya ang aswang! Ano? Paano ako naging aswang? Mga taga-Mahandaw, dakpin ang aswang na yan! Teka, sandali! Hindi ko kayo maintindihan. Ano ba? Dakpin ang salot na yan! Huwag kayong maniwala sa kanya. Hindi ako aswang. Ano pang hinihintay nyo? Hulihin nyo na siya! Kailangan ko makalis dito. Tatakbo ko. Oh, bilisan nyo na! Tumatakbo na siya! Dakpin nyo ang aswang na yan! Hulihin nyo! Malapit na ako sa bahay. Wancho! Wancho, buksan mo ang pinto! Wancho! Wancho! Buksan mo ang pinto! Bilisan mo, Wancho! Bakit? Ano nangyari? Hinahabol ako ng mga tao. Ano? Bakit? Hindi ko alam. Ang sabi nila, kinuha ko raw ang sanggol. Ha? Anong sanggol? Hindi ko rin maintindihan. Basta tinawag nila akong aswang. Sinusugod na tayo ng mga tao. Wancho, isarado mo ng maayos ang pinto. Sige. Ayos na. Pati bintana na isarado ko na rin. Hindi sila naniniwala sa akin. Narito na sila. Sa harap ng bahay natin. Ha? Patuloy nila tayong binabato. Ano gagawin natin, Wancho? Baka mamaya. Persahan nila tayo pasukin dito. Huwag kang matakot. Simentado naman tong bahay. Matagal ito bago masira. Wancho, palakas ang pagbato nila. Sigurado kung si Marites ang may pakanaan nito. Siya nga. Siya ang tumawag sa akin na aswang. Baliw na talagang babaeng yun. Wancho, ano gagawin natin? Huwag kang matakot. Maya-maya, hihinto rin sila. Paano kung hindi? Paano tayo makakalabas dito? Dadaan tayo sa likod ng bahay. Doon sa may gate. Doon sa likod, doon tayo dadaan. Pero hindi tayo ligtas dito. Kailangan na natin makaalis dito. Sulana, baka kung ano pang maisipan nilang gawin sa atin. Hindi rin sila tumitigil. Pero saan tayo pupunta, Wancho? Bakit ba kasi dito pa ako napadpad? Para magturo sa weirdong lugar na to. Magbabaka sakali tayo sa bahay ng kapitan. Mabuti pa nga. Doon tayo magpunta. Halika na. Tahimik na sa labas. Double check mo muna. Kung talagang wala na sila, silipin mo sa siwang ng bintana, Wancho. Sige. Ayos na. Wala na sila. Maganda ka na. Sige, Wancho. Dahil sa kaguluhan na nangyari, napagpasyahan ng mag-asawang Wancho at Sulana na umalis na lamang sa bahay na inuupahan. Pumunta sila sa kapitan ng Mahandaw. Doon nakiusap sila na pansamantalang manuluyan para sa kanilang proteksyon at pangkaligtasan. Samantala, nakipag-ugnayan na rin si Sulana sa kanilang school principal para mabigyan rin siya ng proteksyon sa oras ng kanyang trabaho. Marami pa rin akong naririnig na chismis sa labas. Oo nga, Wancho. Kaya mag-ingat tayo. Hindi natin kilala ang mga tao dito. Kailan ba kasi matatapos ang kaguluhan to? Gagawa ko ng paraan. Ha? Paano? Kailangan linisin ko ang pangalan ko sa lugar na to. Sulana, kung ano man ang binabalak mo, narito ako para suportahan ka. Salamat. Dahil kasama kita, Wancho. Dahil kung wala ka, hindi ko kakayanin tong mag-isa. Sino nga ba talagang kumuha ng sanggol na sinasabi nila? At anong sinasabi nilang aswang? Hindi ko nga rin alam eh. Totoo kayang may aswang sa lugar na to? Kung may aswang dito, sino?
Baka siya din yung pumapatay ng mga buntis at sanggol. Yun ang hindi natin alam. Kailangan gumawa tayo ng paraan para malaman natin ang totoong salarin. Puro na lang kamalasan ang nangyayari sa atin dito. Wala tayong ibang mapagkakatiwalaan dito, maliban kay Kapitan at sa aming prinsipal. Sila lang ang hindi malapit kay Marites. Tama ka. Halos lahat kasi ng mga magkakapit-bahay dito, parang nagayuman ng Marites na yun. Huwag ka nang magtaka. Ganyan talaga ang mga tao. Kung sino nakakapagbigay sa kanila, dun sila kakampi. Kasi naman, palagi may pagkain tong si Marites. Oo, dinaig pang may pa-feeding program. Oo nga no, halos araw-araw, may pagkain sa taga-Mahandaw. Dinaig pang kapitan. Maging kami sa school, daig ang feeding namin sa dami ng masasarap na ulam ni Marites. Ano kayang sikretong recipe niya? Oo nga no. Bakit kaya sarap na sarap ang mga tao sa lutong ulam niya? Kailangang malaman natin kung sino ang sinasabing sponsor ng pagkain niya sa mga tao. Oh? Talaga? May sponsor siya? Oo, nabanggit niya sa akin. Mayaman siguro no. Pwede. Kasi sa mahal ng bilihin ngayon. Pero bago yan, kailangan muna nating linisin ang pangalan natin sa baryong ito. Oo. Nakakapagod ring matakot na baka saktan tayo ng mga tao. Galit na galit naman si Marites dahil hindi nila magalaw ang mag-asawa sa tahanan ng kapitan ng kanilang lugar. Maging sa paaralan, hindi sila makapwesto dahil mahigpit ang gwardya. Walang sinumang magulang ang basta na lamang makapapasok sa paaralan sa oras ng klase. Kaya umuwi na lamang si Marites para asikasuhin ang kanyang lolo. Lo, kumusta po kayo? Ito na Apo. Nakabawi na ako ng lakas. Salamat naman kung ganon. Salamat rin Apo sa pag-aalaga sa akin. Ano ka ba naman, Lo? Okay lang yun. Nasaan na nga pala ang asawa at anak mo? Bakit di ko sila nakikita, ha? Wala na sila, Lo. Bakit saan sila nagpunta? Umalis na. Saan nga nagpunta ang mag-ama mo? Sa probinsya. Magbabakasyon daw muna. May problema ba kayo? Wala naman po. May inililihim ka ba sa akin? Wala ha? rin po. Apo. Sige na ho. Magpahinga na ho kayo. Nako, malakas pa ako, Apo. Talaga lang, Lo. Oo. Ang sasarap ba naman ng pagkain at inumin ko na inihahanda mo eh. Siya nga pala. Pansin ko lang, Apo. May gusto ka ba sa lalaki isinama mo rito noong nakaraan, ha? Bakit niyo naman ho nasabi? Kilala kita, Marites. Kapag may gusto ka sa isang bagay. Oo eh. Pero kakaiba siya. Hindi ko siya maakit-akit ng ganda ko. Ganon ba? Lutuan mo ng lutuan ng masasarap na pagkain, Apo. Ganun na nga, Lolo. Ganyan nga ang gagawin ko para mapalapit siya sa akin. Nabalitaan ng lahat ang panunumbalik ng lakas ng lolo ni Marites. Kaya naman, masaya sila dahil wala na itong sakit. Nakikita pa rin nila ito tuwing gabi na namamasyal sa kakahuyan dahil gustong-gusto ng matanda ang makalanghap ng sariwang hangin galing sa mga puno roon. Samantala, patuloy ang pagdami ng mga nawawalang sanggol pagkamatay ng mga buntis sa kanilang lugar. Patuloy pa rin ang patayan. Hindi na normal ito, Wancho. Oo nga, Solana. Parang may killer sa lugar na ito na ang target ay mga buntis at sanggol lang talaga. Natatakot tuloy akong mabuntis. Sisikapin natin na hindi ka na muna mabuntis, Solana, habang narito pa tayo sa lugar na ito. Oo.
kasi napakadelikado. Kawawa kayo ng magiging anak natin. Ayoko, Wancho. Ayokong matulad sa mga biktima. Oo, Solana. Hindi yan mangyayari. Isa pa, ayoko pang mamatay. Ang bata ko pa. Hindi mangyayari yan. Ako ang bahala. Salamat, Wancho. Mag-relax ka lang muna. Baka magkasakit ka sa stress at yun sa overthinking na yan. Yan ang nga lang ang pwede natin gawin. Ang mag-relax sa sitwasyon natin dito ngayon. Habang tumatagal, mas nakatatakot ang nangyayari dito. Gusto ko na nga mag-file for transfer. Mabuti pa nga. Sige, aasikasuhin ko. Ayoko na rin dito sa lugar na to. Lumipas pa ang mga araw. Tuluyan ang nalimot ng mga taga-Mahandao ang tungkol sa tsismis na aswang si Solana. Kaya naman, naglakas loob na uli si Solana na lumabas mag-isa nang hindi na nagpasama pa sa tanod o kay Wancho. Wancho? Bala ko sanang pumunta ng palengke. Naku, wag na. Parang may trauma na ako sa tuwing maririnig kong palengke sa'yo. Hindi naman na siguro mauulit yung dati. Mabuti nang mag-ingat na lang tayo. May naiisip akong paraan. Ano naman yun? Na, imbis na sa gabi ako lumabas, mamayang madaling araw na lamang. Hindi ba't mas delikado yan? Naku, hindi Mas safe nga kasi tulog pa ang mga tao. Bakit ba kasi hindi mo na lamang iutos sa mga tanod? Nakakahiya naman kung iuutos pa. Para mas panatag tayo. Ano ka ba? Okay lang, kaya ko naman. Sigurado ka? Oo naman. Girl Scout yata ako, no? Sige, ikaw ang bahala. Sasamahan na lang kaya kita. Wag na, kaya ko na. Sige, kahit kailan, tigas talaga ng ulo mo. Pumayag ka na, sige na. Oo na, may magagawa pa ba ako? Saglit lang naman ako sa palengke. Bibili lang ako ng mga kailangan natin. Okay, sige. Maliwanag naman ngayon ang gabi dahil kabilugan ng buwan. Maagang gumising si Solana. Nauna pa siyang nagising kaysa sa tunog ng kanyang alarm. 2:00 ng umaga. Nakaset ang kanyang alarm. Naghanda na siya papunta sa palengke para naman makabalik siya kaagad dahil maaga din siyang papasok sa eskwelahan. Pakanta-kanta pa si Solana sa mahinang tinig nang siya ay nasa bandang kakahuyan na. Pero walang ano-ano eh. May napansin si Solana sa may kakahuyan. Isang lalaki. Kilala niya ito. Ito ang lolo ni Marites. Halos mapasigaw siya nang makita ng dalawa niyang mga mata. Kaya naman, hindi na siya dumiretso pa sa palengke. Kumaripas na lamang siya ng takbo pabalik sa kanilang bahay. Manananggal! May manananggal! Ano bang sinasabi mo, Solana? Wancho, may manananggal! Doon sa kakahuyan! Nakita ko! Huminahon ka, Solana. Hindi! Teka. Eto, uminom ka muna ng tubig. Totoo, Wancho! May manananggal sa kakahuyan! Sino naman? Yung lolo ni Marites! Ano? Oo! Nakita ko kung paano nahating katawan niya. Sigurado ka ba? Sigurado ako, Wancho. Totoo ang sinasabi ko. Kitang-kita ko. Solana, naniniwala ako sa'yo. Ano nang gagawin natin? Huminahon ka muna. Kailangan nating patunayan na totoo ang sinasabi ko. Oo, para na rin sa kaligtasan ng mga tao sa Mahandaw. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Magtulungan tayong hulihin siya. Kumalat ang balita sa Mahandao tungkol sa lolo ni Marites. Isa raw itong manananggal. Pero walang sino man ang naniniwala kay Solana. Kilala kasi nila na tahimik, mabait si Lolo Apang. Kaya naman inisip na lamang ng karamihan na sinisiraan lamang ni Solana ang maglolo dahil sa ginawa ni Marites kay Solana. Lo,
Bakit naman kasi hindi kayo nag-iingat? Hindi ko alam na may tao sa mga oras na yun, Marites. Kalat na sa buong Mahandaw ang tungkol sa pagiging manananggal mo. Huwag kang mag-alala. Wala namang naniwala. Wala pa. Pero sa susunod, mag-iingat ka na, Lo. Mahirap nang malaman ng mga taong lihim mo. Ang lihim ay mananatiling lihim. Walang sino man ang maaring makaalam nito, Marites. Kung hindi, ito rin ang magiging katapusan ng taglay mong kagandahan na kinababaliwan ng mga kalalakihan dito sa lugar ng Mahandaw. Oo nga. Hindi maaaring mahuli ka. Paano na ako? Apo, hindi mangyayari yan. Totoo, Lo? O syempre naman. Ikaw lang talaga ang kakampi ko, Lo. Oo, Apo. Hanggat buhay ako, kakampi mo ako. Napakaswerte ko sa iyo, Lo. Kaya huwag ka na mag-alala. Oo. May pagkain ba tayo ngayong gabi? Meron naman, Lo. Magbibigay na naman ito ng lakas sa akin. Lo, kailangan ko ng langis. Ubos na ba ang binigay ko sa'yo? Paubos na yun. O sige, gagawan kita ng langis. Kailangan natin ng maraming langis. Halos paubos ng mga buntis sa lugar ng Mahandaw. Kumusta na pala yung lalaking nagugustuhan mo? Wala pa rin akong update doon. Hindi ko magaan ang plano ko. Kailangan mo ba ng tulong ko? Huwag na. Ako nang bahala sa kanya. Sabihan mo lang ako kung may dapat gawin, Marites. Oo, Lo. Ako nang bahala. Natatakot si Marites na mawala ng tuluyan sa kanya si Juancho. Kaya hindi niya sinabi sa lolo niya na malabong mangyaring gugustuhin siya ng lalaki. Baka kung anong gawin nito. Hindi pa naman niya natitikman ang pagkalalaki nito. Samantala, si Sulana naman, hindi titigil sa pag-iisip ng paraan para mahuli ang mananagal at mapatunayan sa mga tao ng Mahandaw na totoo ang kanyang sinasabi. Kailangan ko mag-search online tungkol sa manananggal. Tutulungan na kita. Kailangan mahuli natin siya sa darating na kabilugan ng buwan. Ang alam ko, tuwing madilim lumalabas ang manananggal. May buwan man o wala, kailangan natin siyang mahuli sa akto. Sabi dito sa Google search ko, kailangan natin ng bawang, asin, abo, at buntot pagi. Para saan ang mga yan? Pangbudbud ang bawang, asin at abo sa kalahati ng katawan ng manananggal para hindi na siya makabalik pa. Pag nagkataon, kailangan nating bantayan ang kanyang paglipad. Mismo. Paglipad niya, at saka natin bubudbudan yung naiwang katawan. Tumpak. Nakuha mo, Sulana. Pero, para saan naman ang buntot pagi? Panlaban din yan sa mga aswang humanananggal. May nakita akong buntot pagi. Doon, sa may kusina ni Kapitan. Tara, hiramin natin. Sige, pero ilihim muna natin ang ating plano. Sige, para walang ibang makaalam bukod sa atin. Kailangan magtagumpay tayo. Magtiwala tayo sa Panginoon, Sulana. Oo, Juancho. Sa pagkakataong ito, dapat tayo naman ang paniwalaan ng lahat. Sana nga, Juancho. Sana nga. Inihanda na nga ng mag-asawang Juancho at Sulana ang mga bagay na kailangan nila sa pakikipagharap nila sa manananggal sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Nang dumating na nga ang kabilugan, maagang nagpunta sina Juancho at Sulana sa kakahuyan. Inagahan nila para mas mauna pa silang dumating sa manananggal. Sa tingin mo, dito pa rin ba siya magpapalit ng anyo? Siguradong dito pa rin. Sabagay, ito lang naman ang lugar na pwede siyang mag-iwan ng kanyang kalahating katawan. Oo, hintayin na lang natin ang kanyang pagdating. Ay, ang tagal naman. Antok na ako eh. Sige na, matulog ka muna.
Paano kung magising ako? Umaga na. Gigisingin kita syempre pag dumating na siya. Okay, sige. Ihahanda ko pa naman itong cellphone ko. Bakit naman? Para saan? Di pipicturan ko o kaya magsiselfie tayo sa kalahating katawan ng manananggal, ano? Seryoso? Oo. Bibihira lang ang mangyaring ganito, no? Kaya sulitin na natin. Tama ang iniisip mo. Para may matibay tayong ebidensya. Kukuhanan ko siya ng video before and after ng transformation niya. Brilliant idea! Apir! Wala ka nang kawala ngayon, manananggal na matanda. Sige na, matulog ka na muna. Para may lakas ka mamaya. Sige. Ako na ang bahalang maghintay sa kanya. Baka makatulog ka rin, ha? Ano ka ba? Siyempre hindi. Sige na, idlip muna ako saglit. Solana, gising. Dumating na ba siya? May naririnig akong kalusko sa banda roon. Lo, halika na. Dito ka sa bandang madilim. Bilisan niyo. Sige, Marites. Sigurado ka bang walang tao dito? Opo. Lalo na kapag nagbagong anyo ka na. Itatago ko ang kalahati ng katawan mo para walang makakita. Saka na ako aalis. Sige na. Sige, Apo. Hintayin mo lamang ako sa bahay. Sige. Magpakabusog ka ngayong gabi, Lo. Sinisiguro ko sa'yo na pagbalik ko, magagawang kita ng maraming langis, Apo. Pangako yan, ha? Pangako, Apo. Sige na. Wancho, narito na nga sila. Magkasamang maglolo. Ibig sabihin ba, silang dalawang manananggal? Iyan ang hindi natin alam. Kinikilabutan ako. Ihanda mo ang cellphone mo. Sige. Mabuti pa. Kuhanan ko sila ng video. Ayusin mo ang pagkuha ng documentation para maipasa natin kay kapitan ang ebidensya na yan. Malaki ang ebidensyang yan para kay Marites at sa lolo niya. Sige. Pero sa totoo lang, natatakot ako. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Wancho! Ala, tingnan mo! Solana, kumubli sila sa dilim. Oo nga, kita sila sa camera ko gamit ang night vision. May silbi rin naman palang mamahalin mong cellphone na yan. Niloan mo sa home credit, ano? Ano ka ba? Tumahimik ka nga, baka marinig tayo. Malinaw bang kuha mo? Oo, eto nga malinaw ko silang nakikita. Pero ang quality ng video sa cellphone ko, hindi eh. Parang may glitch. Ha? Oo, malabo ang kuha. Pero okay na rin. Nakuhanan ko naman na sila ng video kanina na magkasama sila. Ituloy mo lang yan. Baka makakuha ka ng angle na malinaw. Tingnan mo, parang may binubulong siyang orasyon. Ritual yan. Bago mahati ang katawan niya. Hala, ayan na. Para na siyang may sanib. Namimilipit na siya, Wancho. Patingin nga. Ito, tingnan mo. Oo nga, no. Ang sagwan tingnan. Anong nangyayari? May lumalabas na pakpak sa kanya. Ang haba. Parang sa paniki. Maganda ka, Solana. Malapit nang mahati ang katawan niya. Ano ba yan? Ang pangit ng transformation. Nakakatakot ang itsura niya. Solana, may maganda bang manananggal? Meron. Sa comics. Hey, nakuha mo pang magbiro ha. Kahit nakatatakot na itong pinaggagawa natin. Diyos ko po. Hala, nahati na nga ang katawan niya, Wancho. Ew. Nakikita ko si Marites dun sa katabi ng kalahati ng katawan ng lolo niya. Bakit? Anong ginagawa ni Marites? Binuhat niya ito at itinago sa likod ng kahoy. Binabantayan ba? Hindi naman. Wala nga eh. Umalis na siya. Tayo na, Wancho. Baka bumalik na yung manananggal. Dito. Dito sa likod ng kahoy na ito. Dito itinago ni Marites yung kaputol na katawan ng lolo niya. Ito na ang kalahati ng katawan niya.
Ew, kadiri. Buhay pa ang mga organs. Kahit nahati ng katawan niya. Yak. Nakakasuka naman tingnan ng ganito in person. Ano ba naman to? Ang itsura ng katawan natin pag hinati. Ew. Solana, bilisan na natin. Budburan na natin. Sige. Narito ang asin. Lagyan natin ng marami para talagang ma-absorb ng laman. Ito pa, lagyan pa natin ng abo. Lagyan na natin para makasiguro tayo na effective. Sige. Inay ko po. Gumagalaw yung kalahating katawan. Siguro nasasaktan. Posible nga. Mahapdi ang asin. Pati na rin ang abo sa sugat. Halika na. Tama na siguro to. Oh. Grabe. 1 kilong asin ang binudbud natin. Baka maging daing na yun. Tara na. Magtago na tayo. Teka. Subukan mong kuhaan ng litrato itong kalahating katawan. Sige. Narito na rin lang tayo, edi. Lubusin na natin. Matagumpay na naisagawa ng mag-asawa ang kanilang plano. Ngayon, pansamantala silang nagtatago para hintayin ang pagbabalik ng manananggal. Samantala, hindi nagtagal. Nakarinig sila ng pagaspas ng malaking pakpak. Papalapit na sa kanilang kinaroroonan. Naririnig mo bang pagaspas ng mga pakpak? Oo. Ibig sabihin, bumalik na siya. Dahil sa ginawa natin sa kalahati niyang katawan. Ihahanda ko ang kamera ko. Naririto na siya. Humanda ka. Sige. Anong nangyayari? Sino ang may gawa sa akin dito? Juancho! Humarap siya sa kinaroroonan natin! Nakita niya tayo! Oo nga. Papalapit siya sa atin. Natatakot ako, Juancho! Lakasan mo ang loob mo. Malapit na siya! Ang haba ng mga pakpak niya! Pati na rin ang kanyang mga kuko! Solana! Dapa! Juancho! Malapit niya akong mahagip! Dumapa ka lang para di kanya maabot. Ayan na naman siya, Juancho! Tutusukin niya ako ng mga kuko niya. Tumilip ka, Juancho! Sa jacket ko sumabit ang kuko niya. Parang nangihina na siya, Solana. Hindi! Solana! Hindi! Nadagit niya si Solana! Tulong, Juancho! Tulong! Bitawan mo siya! Juancho! Ang buntot pagi! Nasaan? Sa bulsa ng jacket mo! Kukunin ko. Bibitawan mo ba ang asawa ko? O ihahampas ko ito sa kalahati ng katawan mo? Heto sa'yo! Aray! Ang sakit ng pagkakabagsak ko. Solana, ayos ka lang ba? Nahihilo ko. Ang baho niya. Promise. Hoy manananggal! Bakit mo ito ginagawa? Hindi mo maiintindihan kung bakit. Kahit ano pang dahilan mo, mali pa rin ang pumatay. Anong nangyayari sa akin? Nangihina ako. Ang hapdi ng pakiramdam ko. Mamamatay siya kapag hindi siya makabalik sa kalahati niyang katawan pagsapit ng umaga. Ang mabuti pa, tawagin ko ang mga tao sa barangay. Mabuti pa nga, para makita nila mismo na nagsasabi tayo ng totoo. Oo, sige. Ako na magsasabi sa kanila. Mabilis ang naging pagkilos ni Solana. Lakad-takbo ang ginawa niya. Ginising niya si Kapitan, pati na rin ang mga nagbabantay tanod sa paligid. Tinawag na rin ni Kapitan ang mga tao nang makita nilang gising na para sumama sa kagubatan kung saan naroroon ang manananggal. Narito na sila, Juancho! Aso no? Manananggal! Ngayon ninyo sabihin na nagsisinungaling ang asawa kong si Solana. Marites, kailangan mong ipaliwanag ang lahat ng ito. Anong pinagsasasabi mo? Wala akong alam. Huwag ka nang magsinungaling.
Wala nga akong kinalaman sa pagiging manananggal ng lolo ko. Apo, tulugan mo ako. Lo, pasensya na. Niloko mo kami, Marites! Ay, kaya nga. Kung gusto mong mabuhay ang lolo mo, umamin ka! Ay, tama yun. Bakit mo nagawa sa amin ang lahat ng ito? Apo, gusto ko pa mabuhay. Lo, anong gagawin ko? Humabi na tayo. Lo, Huwag niyong saktan ang apo ko. Ako ang kumakain ng mga sanggol. Ay, Diyos ko po. sila pala yung moso. Kinukuha ko lang ang mga labang loob nila. Pero ang kanilang laman, yun naman ang ipinapakain sa inyo ni Marites. Mga walang puso! Mga halimaw! Ang susama talaga nila. Ang mga buto naman ng sanggol ang ginagamit ko sa paggawa ng ritual para makagawa ng mabisang langis para mapanatili ang gandang taglay ni Marites. Kaya naman pala ganon. Ipinupunas niya ito sa kanyang katawan na parang body serum. Ay, mahabaging langit. Totoo ba ang mga naririnig ko? Inilis sa lahat ni Marites ang mga buntis sa lugar na ito para mabilis ko silang mahanap sa gabi. Lo, tumigil ka na. Totoo ngang si Maritesa may pakana ng lahat, Wancho. Parang hindi ako makapaniwala. Oo nga, Solana. Napakawalang puso ng babaeng ito. Lo, tama na. Ginawa ko lamang ito para matulungan ang aking apo na maagkin ang lalaking gusto niya na si Wancho. Ano? Kaya nangyayari ang lahat ng ito dahil may gusto sa'yo si Marites, Wancho? Kilala si Marites na mahilig sa iba't ibang lalaki, Solana. Kaya walang nakapagtataka ron. Ginamit niya ang kanyang lolo para sa kasamaan niya. Apo, sobrang sakit na. Parang di ko na kaya ang hapde. Lo, ano na gagawin ko? Lakasan mo ang loob mo. Paano ka, Lo? Susubukan kong makabalik sa aking katawan. Sige, gawin niyo po yan, Lo. Ah! Tiisin niyo. Kailangan niyo mabuhay, Lo. Marites, parang di ko na kaya. Anong ginawa niyo sa kalahating katawan ng lolo ko? Nilagyan namin ng asin at abo para hindi na siya makabalik sa katawan niya. Walang hiya ka. Salot ka talaga. Masalot ka, Marites! Huli ka rito. Papatayin kita. Tumigil ka na, Marites! Hindi pa ba sapat ang mga kasamaang pinaggagawa mo? Kung hindi lang naman kita mapapakinabangan, Wancho, mas mabuting mamatay ka na. Napakasakit mo, Marites! Lo, patayin mo sila. Hindi ko na kaya po. Wala na akong lakas. Dahil sa ginawa nila sa katawang ko. Lo, tulungan mo ko. Hindi pwede ito. Malapit nang sumikat ang araw. Kailangan kong makabalik bago sumikat ang araw. Kung hindi, mamamatay ako ng tuluyan. Pakiusap, Lo. Gawin mo ang lahat para makabalik ka. Ibulong mo ang orasyon mo. Apo, patawarin mo ang lolo mo. Sa gayon, wala nang magagawa ang orasyon dahil nalagyan ng ipinagbabawal na lason ang aking kalahating katawan. Lo, paano na ako ngayon? Lo! Patawad, Apo. Ako ang patawarin ninyo dahil sa kagustuhan kumapa sa akin si Wancho. Kaya ka napilitang kumain ng sanggol. Ingatan mo ang sarili mo, Apo. Lo! Lo!
Ay, patayin ang mga limaw na yan! Ay, patayin ang mga limaw na yan! Pagkarusahan yan! Hindi! Lumayo kayo sa akin! Hindi! Tatakas ako! Hindi ako pwedeng mahuli! Ayaw ko! Sige sa Marites! Sa galit ng mga tao, pinagtulungan nilang sunugin ang bahay ni Marites, pati na ang katawan ng lolo nito. Samantala, nakatakas naman si Marites dahil sumuong ito sa kagubatan at hindi nahuli ng mga taga-baryo. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, naisipan ni Marites na puntahan sa probinsya ang kanyang mag-ama. Anong ginagawa mo dito, Marites? David, narito ako para bumawi sa inyo ng mga anak natin. Hindi na kailangan. Sanay na ang mga bata na wala ka. Pero ako pa rin ang asawa at ina ng mga anak mo. Tinapos ko na ang pagiging asawa mo sa akin. Noong mga panahong pinagtaksilan mo ko, Marites. David naman, handa ako magbago. Tanggapin mo lang Umalis ako. ka na. Hindi ka namin kailangan. Tapos na ang pagtitiis ko sa'yo. Pambihira. Ako na lalaki tapos ako pa yung nagtiis sa piling mo. Huwag ka nang mapakita po uli sa amin. Dahil para sa amin, matagal ka ng patay. David, nagmamakaawa ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa amin, mga anak mo. Kinamumuhian kita. Hindi ka namin kailangan. David, kahit isang pagkakataon na lang. Para sa mga bata. Dapat noon mo pa yan inisip. Huli na, Marites. Kaya umalis ka na habang nakapagpipigil pa ako. David, nagmamakaawa ako. Mga anak, narito ang mama ninyo. Hindi ko nararamdaman ang pagmamakaawa mo. Ayaw ka na nila makita. Kaya pwede ba lumayas ka na? Dahil wala ka ng pamilyang babalikan. Bumalik ka na sa lalaki mo. Hindi. Hindi pwede. Ako pa rin ang asawa mo, David. Sabi ng lumayas ka. David! David, buksan mo to. Parang awa mo na. Wala na akong ibang mapupuntahan. David! Walang nagawa si Marites, kundi umalis na lamang. Nanikip ang kanyang dibdib sa galit. Isa lang ang dapat niyang gawin, ang pagbayarin ang mga taong may kasalanan ng lahat, si Sulana. Kaya bumiyay siya pabalik at lihim na bumalik sa dati nilang bahay. Nakita niyang hindi lahat nasunog. Tiningnan niya ang kabuuan nito, laking tuwa niya nang makita ang bahagi ng bahay ng kwarto ng kanyang lolo. Parang hindi malang ito natinag ng sunog at buo pa rin ito. Kaya sa tuwa, pumasok siya rito. Wala siyang sinayang na oras. Hinanap kaagad niya ang lumang baul ng lolo niya. Naglalaman ito ng mga babasahin at mga orasyon, ritual ng kanilang mga ninuno. Kailangan niya iyon para maging katulad siya ng kanyang lolo Apang, ang maging manananggal para pagbayarin ang mga taong nanakita sa kanilang dalawa ng kanyang lolo. Salamat naman, Wancho, at tahimik na ang lugar ng Mahandaw. Oo nga, Solana. Nakabalik na rin tayo dito sa inuupahan nating bahay. Pero ang awkward, no? Kasi katabi lang ng inuupahan natin ang bahay nila Marites. Oo nga. Pero ayos lang. Wala naman na sila eh. Ipalilinis na rin naman ni Kapitan yan para wala nang bakas na maiiwan ng maglolo. Wancho! Naririnig mo ba yun? Ang alin, Solana? Ang bubong natin! May parang matutulis na bagay na tumatama! Patayin mo muna kasi yung TV! Teka! Oo nga, palakas ang tunog. Parang tinutuklap yung bubong natin. Natatakot ako, Wancho! Akala ko ba tahimik na tayo dito? Huminahon ka, Solana. Mapapahamak tayo pag dinaig ka pa ng takot mo. Wancho! Tingnan mo!
Wancho! Natanggal na ng tuluyan ang bubong natin! Manananggal! Inaatake tayo ng manananggal! Patayin kita, Solana! Halika rito! Tumayo ka! Wancho! Tulungan mo ako! Bitawan mo ang asawa ko! Patayin ko ang asawa mo sa harapan mo para maramdaman mo ang sakit na ginawa ninyo sa lolo ko! Marites! Ako nga, Solana. Sa pagkakataong ito, wala ka nang kawala sa akin. Sinabi ng bitawan mo siya! Wancho! Iligtas mo ang sarili mo! Tumakas ka na! Pabayaan mo na lang ako rito, Wancho! Hindi, Solana! Hindi ko kayang gawin yan! Kahit sa kamatayan, gusto mo pa rin samahan siya, Wancho. Pues, magsama kayo. Halika rito! Bakit ang lakas mo? Wancho! Nanghihina na ako. Sa sakit na nakatarak ang kanyang kuko sa aking kilawnan. Lumaban ka, Solana! Tulong! Tulong mga kapitbahay! Tumahimik ka! Sino Wancho yun, oh? Tulungan natin! Peste! Mga pakialamero! Huwag kayong mag-alala ang dalawa. Babalikan ko kayo! Hoy, ano nangyari? Ano nangyayari dito? Totoo ba yung nakita naming may nilalang na lumilipad galing sa bubungan ninyo? Hoy, ano nga ba yun? Hoy, naku po. Opo. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi kayo dumating, siguro hindi na kami naaabutan pa ng umaga. Akala ko mamamatay na tayo, Wancho. Oo nga, Solana. Napakabait ng Panginoon sa atin. Kailangan natin mag-ingat ng mabuti, Wancho. Tiyak na babalikan tayo ni Marites. Napakawalang hiya talaga ng babaeng yun. Hindi lang lalakero. Pinasok pa ang pagiging manananggal. Kumalat sa buong baryo ang tungkol sa pagiging manananggal ni Marites. Muling bumalot ang takot sa buong baryo. Samantala, si Lando at Leo naman mula nang malaman nilang apo ng manananggal si Marites, para silang naging close dahil relate sila sa mga gawain nilang tatlo, kaya palagi silang magkasama tuwing gabi para uminom sa sugalan. Handa na si Marites sa pag-atake ng bagong biktima. Matyaga siyang nagtago sa dilim habang inaamoy-amoy kung saan may mabagong amoy mula sa katawan ng buntis. Samantala, si Leon at Lando naman naglilibot para magbantay rin sa paligid. Marami silang mga kalalakihan. Ang ginagawa ito tuwing gabi para masigurado ang kaligtasan ng kanilang pamilya. Walang ano-ano'y. May narinig silang sigaw, boses ng babaeng humihingi ng tulong. Grabe no? Manananggal rin pala si Marites? Oo nga. Minana niya ang pagiging manananggal ng kanyang lolo. Kaya pala kakaiba siya. Dahil may lihim pala siyang tinatago. Sayang, no? Ang sarap pa naman niya. Loko. Pambihirang babae talaga si Marites. Nasa na kaya siya ngayon? Sigurado, nagtatago. At nambibiktima rin yun. Yun ang dapat nating paghahandaan. Hindi na dapat maulit ang ginawa ng kanyang lolo. Maraming buhay ang nawala sa lugar natin. Oo nga. Baka mamaya niyan, isa sa mahal natin sa buhay ang mabiktima niya. Hindi natin nahayaang mangyari yan. Kaya tumulong tayo sa mga tanod sa pagbabantay tuwing gabi. Halika, Leon. Ito na siguro ang hinihintay natin. Sa banda ron. Doon ang gagali ang boses. Ang dilim. Buksan mo ang flashlight. Ayun! Ayun sila! Mga kasama, halika kayo rito. Sugurin natin ang manananggal. Ihanda mo nga, Sen! Buntot, maagi at baril! Bitawan mo siya, Marites! Lando,
Pati ba naman kayo? Galit na rin sa akin. Hindi tama ang ginagawa mo! Halika, Lando. Lapit ka sa akin. Kapalit ng babaeng ito. Pag lumapit ba ako sa'yo, pakakawalan mo siya! Oo. Halika. Huwag kang makinig sa kanya, Lando. Linlangin natin siya, Leon. Dahan-dahan akong lalapit sa kanya. Ikaw naman, ihanda mo ang buntot pagi. Dahan-dahan kang lumapit. Pero sa likuran ka dumaan. Pagkatapos, hampasin mo siya sa bandang likuran niya. Sige, pero mag-iingat ka. Halika, Lando. Huwag mong sabihin na duduwag ka na sa akin ngayon. Hindi bang sabi mo, ako ang pinakamaganda sa mata mo? Oh, Marites! Walang nagbago. Maganda ka pa rin sa paningin ko. Kung ganon, halika. Narito na ako, Marites. Bitawan mo na ang babaeng yan. Ulol! Sino may sabi sa iyong bibitawan kong pagkain ko? Ngayon, dalawa na kayong kakainin ko ngayong gabi! Bitawan mo ako! Sige, sumigaw ka! Pero hindi sa sarap, kung hindi sa sakit! Marites! Ganyan nga, sumigaw ka! Sige! Leon, nasan ka na ba? Bakit mo tinatawag si Leon, Lando? May relasyon kayong dalawa? Bakla na ba kayo? I'm not gay! Tumahimik ka, itong bagay sa'yo! Takbo, Lando! Takbo, Lando! Takbo! Saan kayo pupunta? Hindi niyo ako matatakasan! Hinapas mo ako ng iyong bakbak! Papatayin ko kayong lahat! Lando! Ang baril na may balang pilak! Gamitin mo sa kanya! Oh, sige! Talagang hindi mo kami titigilan, Marites, ha? Hanggat buhay ako, hindi ko kayo patatahimikin! Mamamatay muna kayong lahat! Ito ang bagay sa'yo! Manalanggal ka! Walang iya ka, Lando! Leon, tinamaan ko siya. Bumagsak siya sa lupa. Ano pang hinihintay mo, Leon? Lagyan mo na ng asin at abo ang katawan niya para tuluyan na siyang manghina at mamatay. Hindi ako pwedeng mamatay. Maghihiganti po ako. Hindi paghihiganti ang sagot sa lahat ng kasamuan mo, Marites. Ikaw, narito ka. Pinanood mo kung paano nila ako pinabagsak. Ikaw may kasalanan ng lahat ng ito, Solana. Ikaw, ang may kagagawa ng lahat ng ito sa sarili mo. Hindi mo pinahalagahan ng mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Sa halip ay pinag-interesan mo ang bagay na hindi mo naman pag-aari. Ayoko pang mamatay. Tulong! Tulong! Patawarin ka nawa ng Diyos sa lahat ng mga kasalanang nagawa mo. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating dula sa araw na ito. Naway inyo pong naibigan ang ating kwento ngayon. Kung bago ka pa lamang sa aming channel, please don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Maaring maglagay din kayo ng comment para malaman namin ang inyong mga saloobin sa kwento namin na ini-upload. Ito pong muli si Dark Shadow, sa ngalan po ng buong team ng Oragon Creator. Taos-puso po ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating pong mga nakakikilabot na mga aswang stories. Hanggang sa muli, mga kaanino. Kahit